Tayo po ay muling dadako sa kanyang salita at sa hapong ito, ang ating pong isolated sermon ay papamagatan natin na resurrection proves God's word is true. Now, whether you believe in surveys or not, we have to accept na bahagi na ng ating pong democratic practice ngayon sa ating bansa ang pagkakaroon ng survey, lalo pa nga malapit na ang eleksyon. So, ang survey na ito ay kinoconduct sa halos iba't ibang mga major issue na hinaharap ng ating pong lipunan, no? Mula sa public trust ng mga top government official at satisfaction with their performance, o sino ba yung gusto mong iboto sa darating na halalan, 'di ba? May survey diyan, no? O yung mga ano tawag nito, mga public support sa mga certain projects ng government, o meron din kasama ng survey daw ngayon, ilan na ang nagugutom sa ating bansa? Kumukonti ba? Dumadami ba? So yun yung mga ginagawang survey ngayon. O ano yung relationship? How do you view our relationship with other countries like China and America? So nilalagay na ngayon yan sa surveys, ano? Sa ating panahon ngayon. Palagay ko, kung nagkaroon ng survey bago namatay ang Panginoong Kristo, at ang survey ay, naniniwala ba kayo na si Jesus Christ ay muling mabubuhay? Ano kaya sa palagay ninyo ang mananalo? Yes or no? Palagay ko no. 'Di ba? Kasi maging ang mga alagad ng Panginoong Kristo, mapapansin ninyo, sila ay nag-i-struggle doon sa paniniwala na ang Panginoong Kristo ay muling mabubuhay. At ito ay nananatiling challenge sa bawat isa sa atin sa panahong ito, mga kapatid. Do we truly believe that Jesus rose from the dead? Naniniwala ba talaga tayo na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay, not just as a matter of doctrine, but with all our hearts and minds? Sa puso pa talaga natin at sa isip natin, pinaniniwalaan ba natin ang katotohanan ito? Now, since today is what many call Resurrection Day or Easter Sunday, palagay ko it is only fitting that we take time to reflect on the significance of the resurrection in our Christian lives. So let me invite you to Luke chapter 24. We will be reading verses 1 to 12. Babasahin natin sa Tagalog. Luke 24, verses 1 to 12. Subalit, ng unang araw ng sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit, ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. At naalala nila ang kanyang mga salita. At pagbabalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. Ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol ay sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila. Subalit ang mga salitang ito inakala nilang walang kabuluhan. Hindi nila pinaniwalaan. Verse 12, subalit tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan, siya yumukod at pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siyang sa kanyang bahay ay nagtataka sa nangyari. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, makikita natin dito sa ating pong binasa na hindi talaga sumagi sa isip ng mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay. Ang mga babae ay pumunta doon sa libingan, hindi dahil gusto nilang salubungin si Jesus. Katulad ng ginagawa ng mga, di ba, ng kinagisnan nating relihiyon, mayroong pagsalubong
No, hindi naman nila talaga gustong salubungin. Ginagawa nila 'yon bahagi ng tradisyon ng mga Hudyo na sila ay nag-aalay o nagdadala ng kung ano-anong mga bagay doon sa libingan ng isang mahal na buhay, ng isang malapit sa kanilang puso. So pumunta sila doon para dumalaw sa libingan, hindi para salubungin ang isang nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. At tandaan natin, sinabi ng Panginoong Jesucristo ito bago pa siya namatay, na pagkatapos ng 3 araw siya muling mabubuhay. Pero 3 araw na, hindi pa nila naalala yon. At hindi lang yon, makikita natin na noong ibinalita na ng mga babae na walang laman ang libingan, doon sa mga alagad, ang sabi dito sa binasa natin, hindi nila ito pinansin. Ito'y parang walang kabuluhan sa kanila. Dinismiss nila yung patotoo ng mga babae. Now, hindi naman ito dapat ikasama ng loob ng mga babae sa panahon natin ngayon, pero noong ng panahon, ang mga patotoo ng mga babae ay hindi masyadong mabigat. No? Pagdating sa anumang usaping pang-korte o anumang usaping na may kinalaman sa pagpapatotoo. So, maaring nakaapekto yung kanilang kultura at tradisyon na yan ay testimonya ng mga babae. Hindi masyadong weighty yan. Maaring ganon. Kaya hindi nila pinansin ito. At maging si Apostol Pedro, ang sabi noong marinig ni Apostol Pedro yung nangyari, ay agad siyang tumakbo patungo sa libingan. Pagpasok niya roon sa loob, ay nakita niya na lamang ay linin at wala nang nakahiga o wala nang anumang naroroong bangkay. Ang sabi doon sa binasa natin, siya ay lubhang nagtaka. Now, pasinin niyo yung salita, lubhang nagtaka. Hindi ito reaksyon ng isang taong nananampalataya. Hindi ito reaksyon ng isang taong naniniwala. Kasi, bakit siya nagtaka? Samantalang matagal nang sinasabi ng Panginoong Kristo, mamamatay siya, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. So, the reaction ni Apostle Peter was not a reaction of belief, it was just a reaction of confusion. However, itong si Lucas, na siyang sumulat ng gospel na ito, he carefully arranged the account to highlight that Jesus' words were indeed fulfilled in His resurrections. So yung emphasis doon, yung salita ni Jesus na kanyang sinabi at natupad doon sa kanyang muling pagkabuhay. At yun ang eksaktong ipinaalala ng mga anghel na nagpakita sa mga babae. Nung kanyang sabihin, hindi ba't sinabi niya na siya'y maghihirap, mamamatay, ngunit muling mabubuhay? Yun yung emphasis na gusto kong bigyan natin ng pansin sa hapong ito. Yung pinaka-key dito sa mga talatang binasa natin, yung salita ni Jesus. The words of Jesus, especially in verses 6 to 7, wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paano siyang nagsalita sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng makasalanan, ipako sa krus, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. So yung emphasis dito, yung salita ni Jesus. At yung salita ni Jesus ay natupad. Bagamat hindi ito pinaniniwalaan nung mga alagad na kanyang pinagsabihan nung hindi pa siya namamatay. So, ano yung mensahe na gusto kong bigyan natin ng diin sa hapong ito from this passage that I have read? First, my message is this. The resurrection is the grand fulfillment of God's Word. Let me underscore. The resurrection is the grand fulfillment of God's Word. Alam nyo, marami nang nagkiklaim na sila daw ay nabuhay na. Dati daw silang namatay at nabuhay na. O marami rin man nag-claim na mamamatay sila pero mabubuhay silang uli. Pero lahat ng yon ay bigo sa kanilang mga claim sapagkat hindi ito ang naaayon sa salita ng Diyos. For instance, maaaring hindi naaalala ng marami sa inyo sapagkat paragay ko marami rito bata pa pero yung iba rito ay mga kasing edad ko, mas matanda pa sa akin, ay noong 80s, merong isang lalaki, ang pangalan si Engineer Rudy Maneja, ay
sinunog niya yung kanyang sarili na kinover ng media doon sa Cebu, sa Plaza Independencia. No? Sa paniniwala na kahit sunugin niya yung kanyang sarili, muli siyang mabubuhay. No? Kasama niya pa yung kanyang brother-in-law. So, nilagay niya yung sarili niya sa isang lugar, may mga woods dyan. Pagkatapos, mayroong naglagay ng gasolina. No? Akala ng mga tao, nung una, parang, lukuhan, biruan lang yata ito. Sabi nga pag binasa nyo nung araw, nabasa ko to sa balita sa Cebu. Sabi na, unsa na nabuang? No? Kasi hindi nila maiisip na gagawin talaga ng tao. Isang matalino man siya, engineer nga siya Pagkatapos sa isang iglap na sinindihan yung apoy, nasunog yung tao. Kinover ng mga journalist yun. No? Tapos noong masunog na siya, ayaw ipahawak ng nanay. Sabi ng nanay, huwag niyong hawakan. Sabi niya doon sa mga authority, sapagkat mamayang 3:00, babalik yan. Pero alam natin, hindi nangyari yun. Kinover ng media, nag-claim, kasi in-apply niya yung sinabi ni Jesus Christ na baptism of fire, literally sa buhay niya, nabaptize siya ng fire, literally, namatay siya at walang nangyari. No? Ngayon, sa ibang bahagi naman, meron namang mga nagkiklaim na bumuhay na daw sila ng mga patay. Ang dami ko nang nabasa na ganyan. No? Na may mga nagsabi, marami na daw silang nabuhay, pero hindi naman nagpapakover sa media. Tama ba? Hindi mo sila nagpapakover. Kiniklaim lang nila. Sinusulat nila sa libro, o sinusulat nila sa kanilang mga patotoo, pero it was not covered by media. They don't want a public scrutiny of what they have claimed. So, this is in contrast to the resurrection of Jesus. Because the resurrection of Jesus was witnessed by over 500 people according to 1 Corinthians 15. 500 mga tao ang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. At ang pinakamalakas na ebidensya ng kanyang muling pagkabuhay ay ang libingang walang laman. The empty tomb. The empty tomb itself stands as a public and historical testimony that Jesus was truly raised from the dead. So, ito yung isang bagay na diniklara ng mga apostol ng may tapang sapagkat alam nila na ito ay isang public truth. Hindi ito isang tinagong katotohanan. Hindi ito haka-haka lamang, kundi ito ay isang katotohanang nasaksihan ng mga tao. So mayroong dalawang karakter sa salita ng Panginoong Jesucristo na gustong bigyan ng pansin sa paghahati natin dito sa mga talata na ating binasa ngayon. First of all, ang punto doon ay God's Word is perfectly true. That's number one. Pangalawa, God's Word is powerfully transforming. God's Word is perfectly true. God's Word is powerfully transforming. Yung 4 na ebanghelista, yung 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nagbigay ng napakahaba at detalyeng treatment pagdating sa resurrection ng Panginoong Jesucristo kesa sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Mapapansin nga ninyo, sa Gospel of Mark, hindi sinimulan ni Mark ang kanyang gospel sa birth ni Christ. Nagsimula siya doon sa baptism na ni Jesus Christ. So, sa tingin ng mga gospel writers, hindi gaanong mahalaga, no? Kumpara sa resurrection, yung kapanganakan ni Kristo. Now, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang kapanganakan, mahalaga rin yun. Ngunit kung titimbangin ang halaga nito sa buhay ng mga mananampalataya ngayon, mas mahalaga yung muling pagkabuhay kaysa doon sa usapin ng kanyang kapanganakan. Kaya nga, di ba, sinasabi natin sa Bible, walang utos na ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Kristo. Bagamat, pwede mo namang ipagdiwang kung gusto mo. Pero in terms of command, there was no command in the Bible that we have to celebrate the birth of Christ. But there is a command in the Bible that we have to celebrate the death of Christ through the Lord's Supper. And also,
every Lord's Day, every Sunday, we celebrate the resurrection of Jesus. So dito natin makikita kung gaano kahalaga yung resurrection ng Panginoong Kristo. Kaya ang treatment ng four evangelists dito ay masyadong detalye. No? At si Matthew, doon sa kanyang gospel, sinulat niya na yung tomb, no, yung libingan daw ng Panginoong Kristo ay sinelyuhan mismo ng isang napakalaking bato at binabantayan. No, yet, ang sabi doon, pagkatapos ng 3 araw, wala na si Jesus Christ doon sa loob ng libingan. Ano yung implikasyon yan, mga kapatid, sa atin ngayon bilang Christian? Unang-una, if the resurrection is true, we have no reason to doubt God's word. Right? If resurrection is true, we have no reason to doubt God's word. Ito kasi yung pinakamahirap paniwalaan eh. Na ang isang patay, sa loob ng 3 araw, ay nabuhay. Meron pa ba kayong naisip na mahirap paniwalaan? Kundi ito. 3 araw ng patay, sa loob ng libingan at nabuhay. Kaya nga nang sabihin ni Jesus ito sa kanyang mga alagad, bago pa siya mamatay, hindi sineryoso ng mga alagad. Siyempre, hindi, very strange yan sa kanilang isipan. Mahirap paniwalaan. Yan. May iba't ibang paraan ng dyablo para atakihin itong resurrection. Yung may mga kulto, they try to teach na di naman talaga namatay si Jesus, kundi nahimatay lang. No? At kalaunan daw ay nahimasmasan. No? Pero yun daw ang pinakalat ng mga alagad na siya talaga ay namatay at muling nabuhay. Pero ito ay isang malaking panlilinlang dahil walang ipinapako sa krus na hindi namamatay. No? Titiyakin lagi ng mga Romanong sundalo na ang sino mang ipinako sa krus ay mamamatay. Kaya nga, sa takdang oras na hindi mamamatay yung taong nakapako sa krus, ano gagawin? Babaliin ang kanyang paa para tuluyan ng mamatay. At yun ang gustong gawin sa Panginoong Kristo, no? Dapat sapagkat kinabukasan ay araw ng Sabat, at ayon sa Deuteronomy, hindi dapat may nakabitin pa sa puno na patay pagdating ng araw ng Sabat, at ginagalang ng mga Romans yung mga religious belief ng mga Hudyo. So sige, sundin natin, patayin na nga lang talaga natin, pero nung nakita nila na si Jesus Christ ay patay na, hindi na nila natuloy yung bagay na yon. May iba naman, dahil mahirap paniwalaan ng resurrection, ay wag na lang natin itong pag-usapan. No? Yun na lang madaling turo sa Bible ang pag-usapan natin. Madaling tanggapin. Yung masaya sa kalooban, tulad ng love. Di ba? Yung masarap pag-usapan. Tulad ng pakikipagkapwa-tao, pagtulong, pagsamba. Ngunit, pagdating dyan sa mga mahihirap, ayaw na natin yan. Para bang yung iba, let's talk about the doctrine of election. Naku, hirap-hirap naman yung pastor. Huwag natin pag-usapan yan. Let's talk about the doctrine of predestination. Ay, hirap naman yan. Nasa Bible yan. Ayaw nilang pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung may kinalaman sa giving. Mandali pa yun. Ano? May kinalaman sa love. Bakit ganun? No? Pag mahirap na bagay, ayaw pag-usapan. Samantalang kasama yan sa turo ng banal na kasulatan. Ngunit kung hindi nabuhay si Jesus, brethren, itong gusto kong sabihin, hindi rin kapanipaniwala ang iba pang turo ng Bible. Tama ba? Kung hindi nabuhay si Jesus, hindi rin kapanipaniwala ang iba pang turo ng Bible. Bakit? Yun ang pinakamahirap eh. Pas nangyari. Di madali na nating tanggapin ang iba pang turo ng Biblia na hindi gaanong kahirap pagdating sa usapin ng resurrection. Yung iba naman, ang ayaw nilang pag-usapan nito, gawin na lang nating subjective. No? Yung iba naman naging subjective. Let's talk about the subjective message of resurrection, di ba? Para sa kanila, hindi na mahalaga yung historical account kung nabuhay ba si Jesus. Siguro, tanggapin na lang natin sa ating puso at buhay na si Jesus ay tuloong buhay. Para bang katulad ng mga di ba, yung mga fans ni Nora, mga Noranian na katulad namin ni Alex. Ano sinasabi nila?
wala na si Nora, pero'y buhay pa sa aming mga puso. Nananatili siya nandito sa... Bading, sige, ang hirap naman pag-usapan yung historical account. Talaga bang mangyayari yan? Wag na lang natin pag-usapan yung the truthfulness of the historical account. Baka mahirap nating, it's beyond our logic. Siguro isipin na lang natin na, buhay na lang si Kristo sa ating mga puso. Diba? Kaya siguro may kanta na, diba, yung sinasabi ko yung kanta natin dati na sa tingin ko may sablay sa isang hymno, yung He lives. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along like narrow way. He lives, salvation do impart. You ask me how I know He lives. Ano sunod? He lives within my heart. Ganun ba yun? Tanungin mo ako, bakit ako naniniwala na si Kristo'y buhay? Sa puso ko, nararamdaman ko. Lagi bang nararamdaman yon? Ha? Ha? May mga panahon nga, di ba, kapag may problema tayo, parang hindi natin nararamdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Parang ang layo niya eh. Tapos sasabihin mo, sa puso ko'y buhay. Tanungin mo, bakit ako naniniwala na si Jesus ay buhay? Hindi dahil nararamdaman ko, kundi iyan ang pinatutunayan ng kasaysayan. Tama? Kaya nga, di ba, pinalitan natin yon. Doon, di pa natin nakakanta rito, di ba? Pinalitan yun eh. Sa Tagalog, di ba? Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan, tanong mo'y bakit ko alam. Ano sunod? Nasa kasulatan. Yan ang tama. Tanong mo'y bakit ko alam. Hindi dahil nararamdaman ko sa puso ko. Hindi, magiging sinungaling tayo, hindi natin madalas na nararamdaman yan. Di ba? Pero, whether nararamdaman mo o hindi, yan ang sinabi ng kasulatan, yan ang pinatunayan ng kasaysayan, si Kristo ay buhay. At kung si Kristo ay buhay, madali na nating matanggap ang iba pang turo ng Biblia. No? Sapagkat kung hindi na buhay si Kristo, walang kabuluhan ang pinagagagawa natin dito. No? Kahit na ang sigla ng ating worship, ang sigla ng ating mga ginagawa. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians 15:14, basahin natin. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. So, makita natin. No? Malungkot na sa panahon natin, gustong-gusto ng mga tao, yung mga pangangaral na makabagbag damdamin, o yung tinatawag nating emotionalism, ayaw na nag-iisip ng husto eh. Resurrection kasi, a very puzzling truth in the scripture. How come na totoong nangyari yan? Kasi hindi naman natin nakikita yan in our own experience eh. Gustong-gusto natin na pag mayroon namatay tayong mahal sa buhay, gusto natin sana mabuhay siya uli. Pero alam natin, in our experience, hindi nangyayari yan. It will never happen. No? Di ba naalala ko nung araw, yung natatandaan nyo, yung iba rito wala pa. Pero nung bago pa yung church, doon sa bahay pa namin, in-invite namin nung si Pastor Boy Dadula. Di ba sabi niya, nagbumubuhay daw siya ng patay dati. Ha? Totoo. Pumupunta daw siya sa bundok. Pagdating daw doon, sasabi, talagang pag may patay, pinatatawag siya. Sabi ko, di pinaabangan ko kung ano sasabihin niya. Talagang bumubuhay ito ng patay. Tapos sabi niya gano'n, pero alam mo, ginagawa ko, tatanungin ko muna. Doon sa, kung yung ba'y na imbalsa mo na. No. Pag sinabing na imbalsa mo na, okay, safe na tayo. No. Sabi niya, mga kapatid, mabubuhay sana ito. Kaso na imbalsa mo na. Kasi kahit anong claim mo, hindi mangyayari yan. Di ba? It's beyond law. It's not what science dictate, di ba? It is the science says, namatay ang tao, no? Tumigil ang pagtibok, nawala ng pulso. Ano mangyayari? Yung blood circulation niya mawawala ng hangin ng ulo. Mamamatay na yan. No? Kaya nga, ang punto ko, ang gusto kong sabihin, na beyond experience ito, pero kung ito'y naging totoo sa buhay ni Jesus Christ, then, therefore, God's word is true,
and nothing can be doubted in all its teaching. Wala na tayong pwedeng pagdudahan pa sa lahat ng turo ng Bible kung ang resurrection ay totoo. Pangalawa, if the resurrection is true, we cannot reject even the hard truths. Binigyan ko na ng pansin kanina yan, pero ulitin ko na lang. Anong turo sa Bible na mahirap mong tanggapin o sa tingin mo mahirap sundin? Ito na yung pinakamahirap eh. Kung maniniwala ka dito, ano pang turo ng Bible na hindi mo matanggap at hindi mo papaniwalaan? Minsan ayaw nating tanggapin o sundin yung ibang turo kasi labag sa kalooban natin. Tulad ng pagpapatawad sa kapwa. Humihingi ng tawad sa'yo, hindi mo mapatawad. Hindi mo mapatawad dahil labag sa kalooban mo na magpatawad. Yung pagpipigil sa sarili, yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, nahihirapan ka. Yung pagsamba sa kabila ng pagod at kaabalahan. Yung di pakikipamatok sa mga di mananampalataya. Mahirap yun. No? Lalo na, kung nag-iisip ka na, mukha yatang wala pa. No? Sabi ng Bible, hindi ako pwede makipamatok sa mga di mananampalataya. Mahirap yun. Pero, hindi kasing hirap yun ang resurrection. Tama? Hindi kasing hirap yun ng resurrection. Kung yung magaan, di mo kayang sundin, at sampalatayanan, gaano pa kaya yung mahirap tulad ng resurrection? Yung mga unbelievers, kapag may kabigatan sa kanilang puso, naglalasing, naninisi ng kapwa-tao, ikaw, Kristiyano ka, alam mo na ang sinasabi ng Bible, bahagi ng plano ng Diyos, maging ang mga pagsubok at kabigatan sa buhay para sa ikabubuti mo at para sa ikaluluwalhati ng pangalan niya. Meron siyang mabuting layunin. Kung di mo kayang tanggapin yung bagay na yon, paano mo pa matatanggap yung turo ng resurrection? No? Child discipline, sabi ng Bible, kayong mga magulang, disiplinahin ninyo ang inyong mga anak. Ang hirap naman magdisiplina. Ayaw mong disiplinahin. No? Kasi sapagat ang sinasabi ng mundo ngayon, ng mga psychologists, anong sinasabi nila? Ano? Give them freedom to express themselves, or else they would have inferiority complex later on. Let them express themselves. Hindi yan sabi ng Biblia, disiplinahin mo, supilin mo mga anak mo, lalo na ang mga batang yan. Tulad nung naririnig yung apo ko, no, na dapat masupil na yan habang bata pa. Kasi, ang sabi, no, pagka winidhold mo daw yung rod, winidhold mo yung rod sa foolishness ng puso ng isang bata. Mahirap gawin yon. Totoo lang. Pero kung hindi mo kayang gawin yon, paano mo pa matatanggap yung turo ng Biblia patungkol sa resurrection? Sa mga kabataan na gustong umalpas sa bakuran ng katotohanan, gusto mong makalaya ka para magawa mo gusto mo. Pero gusto kong sabihin, ang kalayaang magdadala sa iyo na yan ay magdadala sa iyo sa pagkaalipin sa kamalian. Ito ang totoo. Kung si Jesus ay totoong nabuhay sa mga patay, nasa Kanya ang tunay na kalayaan at pagkaalipin sa kasalanan. God's Word is indeed, brethren, perfectly true. Now let's go to the last heading, or the second and the last heading. God's Word is powerfully transforming. Kanina, we're trying to answer yung tanong na, totoo ba yan? Ngayon naman, sasagutin natin, how it was possible. Kaya ba yan? Now, this is what the angels reminded the women who came at the tomb of Jesus. No? Hindi pinaalala sa kanila eh. Totoo ito, posible ito. Bakit? Paano naging posible? Yung isang bagay na mahirap paniwalaan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay transforming. Alam nyo, ang kamatayan ay lumulupig ng maraming bagay. Tama ba? Ang kamatayan ay lumulupig ng maraming bagay. Nilulupig ng kamatayan, ano? Ang kabataan. Batang-bata ka pa, pwede ka nang mamatay. Nilulupig ng kamatayan, ang mga taong mayayaman. Mayaman ka, mamamatay ka pa rin. Nilulupig ng kamatayan, ang kasikatan. Kitang-kita natin ngayon, di ba? Ang nag-iisang superstar ng
ng Philippine cinema. Namatay. No? Hindi naman siguro natin pwedeng sabihin hindi niya kayang bumayad ng mga mahuhusay na doktor. Pero binawian pa rin siya ng buhay. Ang kamatayan ay lumulupig ng mga taong matatalino, ng mga taong talented. Ano man ay kayang daigin ng kamatayan. Ngunit, ito ang matindi, si Jesus, dinaig niya ang dumadaig sa lahat ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. And the two passages that are attached to resurrection power, which we are going to read, and let's get some short or brief lessons out of them. Romans chapter 1 verses 1 to 4 says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which He promised. So remember that. That's the key word. Which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scripture concerning His Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So what's the point? Believe in God's promise. Yun ang punto dun eh. Makapangyarihan talaga maging pangako ng Panginoon. Paniwalaan natin yun eh. Yung dating pangako, ngayon inihayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Alam niyo mga kapatid, malaking bahagi sa buhay ng isang Kristiyano ay ang paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Marami na paririwara, marami naliligaw ng landas ng mga nagkiklaim na Christian dahil hindi nila pinaniniwalaan yung pangako ng Diyos. Naniniwala sila sa kanilang pakiramdam. Naniniwala sila sa kanilang guts at hindi doon sa pangako ng Diyos. Ano nangyari? Napariwara sila. O yung iba naman ay nahila ng mga maling aral sa ating panahon ngayon. Diba? Ang daming pangako ng Diyos eh. Dapat nating paniwalaan tulad ng provision. Ang sabi ng Panginoon, God will provide all our needs. Pangako ng Diyos yan. Protection. I will never leave you nor forsake you. Pangako ng Diyos yan. Preservation. Ano pa? Assurance of salvation. Kung yung mga matinding pangako na yon, no? Kung yung matinding pangako ng resurrection ni Jesus ang nangyari, gaano pa kaya yung ibang pangako niya na hindi natin mapaniwalaan? Kasi pinangako pala yung resurrection eh. Sa panahon pa ng mga prophets. At pinatunayan yan nung siya ay muling nabuhay. Isa pang verses. Ephesians 1:18-20. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places. So, believe in God's promise. Pangalawa, benefit from God's power. This is the prayer of Paul for the Ephesians church. Sabi niya, that you may experience the power of resurrection. Alam niyo, ang Panginoong Diyos, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Sa creation, sa providence, sa mga himala, but the greatest of them all is the resurrection. This is the power that Paul wanted the Christians, not only in Ephesus, to experience, but even to us right now. Gusto niyang maranasan natin lagi ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kailangan natin yun, mga kapatid. No? So, ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ikaw ba'y nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo o mas parating lupaypay ka sa pagiging Kristiyano mo, sa tungkulin mo? Tulad ng pagsamba, tulad ng ministry, ng pakikibaka sa kasalanan, ng patotoo sa ibang mga tao patungkol kay Kristo. Sabi ni Pablo, ito yung kapangyarihan ng Diyos na kayang pag-initin daw ang ating mga puso sa ating mga tungkulin at palakasin tayo sa ating pakikibaka sa kapangyarihan ng pakikibaka sa kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kaya ito maging prayer mo. So when you experience trials in life, you ask God's power in His resurrection. You experience, di ba, temptation, you ask God's power in His resurrection.
When you experience doubts and confusion, you have power in His resurrection. God has done something great beyond our comprehension. And that is the power of resurrection. So ito sana maging prayer natin, mga kapatid. So sa pagtatapos, alam natin na ang mga Muslim sa buwang ito, no, ay may pilgrimage sa Mecca, sapagkat sa paniniwala na nandoon makikita ang mga labi ni Muhammad. Ito ang pinakasagradong tungkulin ng sinumang Muslim. Ito ang pinakapangarap maging ng isang ordinaryong Muslim na makabisita man lamang isang beses sa loob sa kanyang buong buhay sa Mecca upang makita ang mga labi ni Muhammad. Wala tayong ganitong klase ng practice bilang Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang libingan ng ating tagapagligtas ay walang laman. Di ba? So, kung tayo ay humaharap sa iba't ibang struggle sa kasalanan, ang motibasyon natin sa paglilingkod sa Diyos, ang ating tagapagligtas ay buhay, wala na siya sa libingan. And the greatest motivation is the truth and power of the resurrections. Manalangin tayo. Salamat po, aming Panginoon, sa mga salita mo na napagbulay-bulayan namin sa hapong ito. Naway isulat mo ang mga katotohanan ito sa aming mga puso ngayon. At ito ay magsilbing udyok, lakas, upang lalo kaming magpunyagi sa larangan ng paglilingkod at pagsunod sa kalooban mo, sa pagsisilbi, sa interes mo, at ang siyang magbibigay sa amin ng lakas at motibasyon lagi, at siyang panalangin namin ay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang aming tagapagligtas ay buhay, ang aming tagapagligtas ay wala na doon sa kanyang libingan. Siya'y buhay, nangangasiwa ng maraming bagay tungo sa panahon na kami ay dadalhin niya sa kaluwalhatiang walang hanggan. Marami pong salamat, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, and even as we depart from this place, we pray na kayo po ang mag-ingat sa bawat isa at sana'y ang lahat ng aming natutunan mula pa kaninang umaga ay isulat mo sa aming mga puso. Ang lahat ng ito ay dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.